Tatlo lang po yung maririnig nyo, no? Una, about the company, about technicalities, ano po, and yung complan, ano po mamaya, baka may magandang kitaan pala dito na pwede yung umamaan. Ano? Okay. Ito kayo na kayamanan. So, madagdagan ang kayamanan. Sa dito pala. Masaya lang po. Masaya lang po ako. Ayan, thank you po. So anyway, no, so start na po tayo. So yan, ito po yung kumpanya po natin. Actually po, nag-start po siya noong 2023 of April. Ano ho? So ibig sabihin, back to 2 years pa lang po siya this coming April. Okay? So, nung unang 7 buwan po na ginagawa ko ng company, actually po, nandun lang po sila sa direct selling. Ibig sabihin po, ito po ay binibenta lang po nila. Ito mga device po natin, wala pong, ano ba yung kaibahan ng direct selling sa multi-level? No? Mamaya po, ipapaliwanag ko po yan. No? So, nagbibenta-benta lang po sila, pinapakilala lang po nila itong produktong ito sa Pampanga. Okay, so sa Pampanga po sila unang nag-market. At ang nangyari po nun, actually wala pa po itong kata. Wala pa po yung speaker ng time na yun. So, yun, kasi inaayos pa po yung registration. So, nagkaroon po ang kwento po is yung mga gumagamit po nito na ibig sabihin po, naranasan po nila na maganda po yung resulta. Marami pong nagtatanong, saan pa nakakabili ng ganung device, no, na ginagamit ng kapitbahay? Alam niyo po, yun, kaya po nakilala ko ito sa Pampanga. At ang mga una po doon na nakilala ko namin ng mga distributor, sila po yung mga retired government employees. Like, meron pong principal, ano po, meron po dito teacher. Meron principal, ano, meron pong retired na police. Yun, so meron pong police, no, na kasama ko dito. At mga high rank pa rin po ng mga nasa dating nasa servisyo sa gobyerno. Okay. So kaya nung nalaman ko nga po to, sabi ko ba, pwede, ano ho. So after 7 months, na ginawa ko ng company ng direct selling, nag-register po sila as a multi-level marketing. Ano, so kaya po kailangan ng SEC registration. Okay, so naging SEC registered po tayo. No, so yun po yun. So, yan. At sa MLM po kasi or multi-level marketing, mas marami po o mas mabilis po yung movement noong ating mga produkto. At marami po matutulungan. Tama po, di ba? Kasi pwede namang hindi MLM eh. Pwede namang direct selling lang. So, pwede lang itong gumagawa dito, pwede pupunta lang sa isang kumpanya para magbenta lang. Direct selling na naman. At kukuha lang po sila ng mga endorser. Tama po, di ba? So, yung nga lang, ang nangyari, iilan lang po yung pwede pong mag-benefits. Tama po, di ba? No? So, ang kagandahan po, pag nasa multi-level marketing, lahat po ng magiging user po nito, na maganda po yung kanilang experience, ano po, doon sa pagbawas ng konsumo, ang kaganahan po doon, meron pong opportunity para sa kanila na kumita din. Diba? Na mag-business. Tama po, diba? So, yun po ang advantage po ng ginawa po ng multi-level marketing. Okay? So, yun. At, ito po yun eh, magandang vision ng company, merong vision, ano po, core values, ano po. Basahin nyo na lang po. Ano, kaya, ang nakita ko po dito, although ang company is medyo bago pa lang, ano, no? Sa mga negosyante po, nakagaya po namin, gusto rin po natin yung bagong kumpanya. Kasi meron tinatawag na local first. Diba? Yung local first, meron yung advantage. No? Although may trabaho din. Diba? So, tatrabaho mo kasi negosyo. Okay? So, yan. At, in terms of legalities, no, ito po ang unang hinahanap po natin. Actually po, nung pumunta ako dito una, nung last, August po yata ako unang pumunta po dito. Last August. Ito po kagad ang hinanap ko. Legalities. No? Pwede magandang produkto, pero kailangan po, legit po tayo. So, unang-una, alam po natin paano mag-process ng business permit. Dapat meron ka muna DBI, dapat meron ka muna BIR. Tama po? Bago tayo mag-process ng mayor's permit at sobrang dami po requirements po dito. Para po magkaroon ka ng business permit. Lalo po sa panahon ngayon.
Ang daming mga ahensya na dadaanan, ano? So, meron po tayo, ano? So, dito po sa Lipa, no? Actually po, ito po yung unang office. No? Actually, meron na tayong Lucena, meron din po tayong yung sa Ramasan, no? Yung sa Pampanga, ano po. So, at marami pa po iba pa na mga plano na bubuksan po. No? So, yun. So, ito po yung ating napakabait na president, no? Napaka-humble. Sino po mayroong 8116 make number? Ayun. Paparatong daw. Intermission. So yan po. At ito po yung ating president. Sabi ko sa inyo, napakabait, no? Napaka-humble, no? Na tao. No? Si Sir Daniel Ganda, Ganda, no po. Dati po siya empleyado lang din, ano po, isang kumpanya na multinational sa Nestle, ano po. So, at meron siyang experience po, syempre, nagiging, katulad kami ng industry na pinasok, ano po, multi-level marketing. So, network builder din po siya, at naging millionaire din, ano. So, isa sa mga future ng isang network marketer, ano, or networker, ano, is yung pwede magkaroon sa sarili mong kumpanya. No, actually, marami na akong kakilala na nagtayo ng kumpanya na kagaya nito, na sila po ay dating networker. No? Kasi mas alam nila, mas kabisado nila kung ano yung post ng mga networker. Yun, mas madali po magkakaintindihan. No? So kaya po, nagustuhan ko po ito. Ayan, napakabait. No? Siya po ay nasa 50 years old na. Ano? Yun. So, ito po yung ating main office. Ano po? Actually, medyo maliit pa lang po sa ngayon. Pero meron po tayong tinitingnan, no? Na another office, no? Ang bala po ng company ito ay hindi naman po bibitawan, ano? So additional office, actually isang gabi, meron kami nakita somewhere dyan lang po sa ito, Ayala Highway, no? So, yun, sana maano yun, no? At mahalaga po yung office, ano po sa ganito? Ano po? No? Kasi kung ikaw, user, alam ka ng ganito, ano po sa ibang lugar, saan mo hanapin pagka meron kang concern? No? Kaya mahalaga po merong office. Okay? So, yun. At ito po yung, siguro napanood na po ng iba ito, no? Pero napanood ko pa rin. Ano po? May panawagan mo kasi ang gobyerno. Ano po? Kaya tayo ay naka-align doon sa panawagan. Ano po yung panawagan? Tayo ay matutong mag-siklit sa konsumo mo ng ating mga kuryente. Oo. No? So, dahil po, alam mo natin na ang rate ng kuryente, bago-bago, tama po? So, parang gasolina, parang crudo, ano? Monthly, no? Gumagalaw talaga siya. Ano? At, maganda sana kung pababa. Kaya lang pataas, ano? Dahil po sa bumababa po kasi yung supply. Oo. Ibig sabihin, yung ating malampaya, na nagtutulos po ng kuryente sa atin, ano, huminipis po eh. Lalo na pag ganitong summer, nagkakaroon minsan ng yellow alert. Minsan na po na summer, ano, kaya asahan po natin na tawag dito, may mga lugar po, may mga electric cooperatives na naka-schedule na po yung brownout. Kasi po, pinakapos. Ito po sa atin, mamaya, no, maunawan natin na ito pwede magiging tugon. Ano, yung sa problema ng gobyerno. Okay? So, panoorin niyo po muna ito, no, si... What? This is a landmark law dahil DOE now will be given a lot of teeth to implement energy efficiency and conservation. Ngayon kasi pag sinabing energy efficiency and conservation, parang nakikiusap lang si DOE na, magpatay naman kayo ng aircon ng maaga, magpatay kayo ng ilaw. But now DOE will be given a lot of power to impose energy efficiency and conservation. And we're the only country here in Southeast Asia na wala nalang ganitong batas. So meaning, in simple terms, no, all of the, let's say, itong mga building na ito, meron silang standard kung anong dapat ilaw ang gamitin, anong dapat aircon ang gamitin, anong dapat mga devices ang gamitin para maging efficient. So for example, if you're not using LED light, no, they can now impose penalties if you don't use LED light. So if you're not using for example, an energy efficiency device, no, for example, yung mga motion detectors, they can now impose penalties for you to comply. So meron kang, for example, itong building, meron siyang standard consumption. No?
Pag hindi ko pumapasok doon sa standard consumption of electricity, they can impose penalties. And this is across the board, all industries, no? Manufacturing, commercial, residential, all of the different sectors here in our country. So, what's important here is the power that we gave DOE, and that power should be used to impose penalties and to compel different industries to be more efficient. Yun. So, ibig sabihin po, lalo-lalo na sa inyong mga electricians po na nandito ngayon, ano, so, ibig sabihin, yung inyong skills, no, yung knowledge, no, about technical, about electrical, ano, magagamit po natin dito ngayon. Pwede natin matulungan yung gobyerno. Siyempre po, yung ating device, kailangan po ito i-install. At i-install po natin na proper way. Ano? So, proper installation po yung kailangan mo natin. Okay? So, dahil po sa panawagan ng gobyerno natin, ito po, mga nagkalabasan. No? Siguro po, pamilyar po ito sa mga electricians. Ano? No? Kasi po, marami akong kakilala ng mga electrician na talagang meron po silang collection sa mga ganyang mga device. Ano? At sinusubukan ko talaga nga po na effective. Ano ho? So yun, kasi meron na tayo dito. Okay? So, actually, meron din po kami dito. At ito, magiging ako makabili. Okay? So, at so to say, sayang po yung pera. Sayang po yung pera. Ayun. So, ang solusyon po kung paano makatipid, ito na po yung ating device na ito. Okay? At ang sinasabi po, no, A+ Advanced Technology, yung po yung pangalan po ng ating device. At ito po ay kaya po magbigay ng tipid, or savings, from 20 to 45% sa mga gagamit po dito. Okay, bakit po kaya, hindi ba pwede 45 na kaagad? No? Mamaya may paliwanag ko yan, no? Pwede 20 muna, no? Pwede 30, kasunod, 35, gradual po, mamaya po maintindihan niyo po yung paliwanag ng ating sa technical, okay? So, so flange protector din po siya, no? Yun. At nakakita na po lahat ng demo? Sino pong hindi pa nakakita ng demo? Si Sir, okay? So, para kay Sir, sige po, pagbigyan natin, mabilis lang po ito, gumagamit po tayo ng demo kit, okay? So, meron po tayong tester, para po makita natin yung actual na reduction, pag ginamit natin sa device. Kasi po, lahat po siguro tayo halos gusto natin to see is to believe. Ganun, gusto natin makita kaagad, kung ano ba talaga yung result, pag ginamit po natin. So, meron po tayong, siyempre, may metro, may breakers, na merong outlets, switch, at dinagdagan lang po natin ng digital multifunction reader, Kasi po, nababasa po dito yung voltage, nababasa po yung amperes, at saka yung wattage o yung consumption. Pinakamahalaga po itong binabayaran natin, yung wattage, So, yun. So, pansin nyo, 0 pa lang kasi wala pong buhay pa. So, yung nasa taas, ito po yung supply ng battery. Kung meron po tayo, so yung din po mababasa. So, napapansin nyo, 229. Okay? Pagka binuhay ko po, itong 50 watts, nasa 50 naman, tama lang din naman po yung konsumo, Pero pag minsan ito tumataas, nagkakaroon mo ng surge na sinasabi. Pag lumagpas dun sa tolerance, alam naman po natin yung tolerance po ng voltahe, plus 10, minus 10. Okay? So pagka minus 10, lumagpas doon, ay voltage drop ang tawag. Pag lumagpas naman po sa 230, power surge naman po ang tawag. So medyo high voltage, So, ngayon, pag ginamitan mo natin, ito pong 25 microfarad pala ako, yung 50 na yan, na consumption, nagiging 23. Okay? So, ibig sabihin, tingnan niyo po kung magbabago yung performance pag tinanggal ko, hindi naman. So, bumalik ulit sa 50. Pag ganun tayo, so, ano ginawa ko? Parallel way lang po yung ginawa natin. So, kasama lang mo ito sa mga outlets o kasama po ng ating mga appliances. So, kasabay lang po siya. Now, ngayon, itong 25 microfarad, meron po special features. Take note po tayo dito. Ito po yung pang-resistive. Ibig sabihin po,
sa kettle at saka sa plancha, mas maganda doon lang po gagamitin muna. Okay, so actually maraming resistive appliance. Pag sinabi po kasi resistive appliance, hindi po sila inductive. Ibig sabihin, walang motor, walang umiikot. Ano ho? Kasi pagka may umiikot na, yun, inductive appliance yun. Okay? So ngayon, ito po ay resistive appliance, ito po, kettle. Okay? So napapansin nyo, 1/4 po yung reading or yung konsumo po niya. Okay? Sir, question. Okay lang ka na? Sige po. Sir, assuming meron tayo mga 10 bumbilya na connected in parallel. Okay? So, mag-measure natin yung total Tama po. voltage. Tama po. Kada babasa po nito. Okay. Ngayon, kung doon sa 10 bumbilya na yun, na-testing nyo na ba yun sa ganyang sitwasyon? Yes naman. Yes naman po. Dadagdagan pa natin ibang loads. May electric fan tayo. Hindi, ibig sabihin doon sa bumbilya. Pwede po. Pwede po. Ayaw ibig sabihin, hindi nagbabago yung lumens ng lahat ng bumbilya. Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi naman po siya. Oo. Kasi wala po itong ginagawa doon sa load. Ang ginagawa po niya, sumasama po siya sa kuryente as a power factor corrector. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo about itigan. No? So, sumingit lang po ako ng demo. No? So ngayon, dito sa resistive, no? Kung tanda nyo kanina, 1/4, pagka dito po, ngayon ay 75 lang po siya. So, isipin po, mahigit 90% ang nabawas. Kasi 1/4 mo yun eh. So, ibig sabihin, 750 yung kalahati. O, 740. Tama ba? 750. So, yun. 700 plus, ano? So, ngayon, ayan. Pagka dito naman po, magkasabay, meron kanya, tapos sinasak natin dito, palit lang po yung nababawas, mga 30 watts lang. Kaya po, mas maganda kung dito natin, indirect. Okay? Pag lang po magkamali, na isaksak dito ang TV, ito po may warranty. No? Kay company, yung TV nyo, wala pong warranty yun kay company. Pag nasira po yun, dahil dito, hindi po yung papalitan ng kumpanya. Ano pong gagamitin sa microwave, sisirain microwave? Yes, tama po. Ang microwave meron na ikot. Yeah. Kasi may high voltage, sinubukan ko po eh. Scientific ang sinubukan ko lagi kasi hindi mga lista ako ng magagamit ko. Huwag niyo pong gagamitin sa microwave dyan kaysa microwave may high voltage capacitor. Tama. Buti Sisirain na ang lang si Sir. microwave. Sisirain ang microwave, pero yun hindi sisirain. Sinubukan ni Sir kasi kaya niya magayos sa kanyang microwave. Oo, pumunto kay Bruce. Pupunta po talaga. Sa akin, hindi po pwede. Kaya po, again, hindi ako sinasabi. About electric stove, sir. Mas maganda po, pag ito ipento nyo sa mga customer nyo, dalawa lang po ang pwede muna. Kettle at saka plancha. Okay, para wala po tayong issue dito. Kasi po, pagka nangyari hindi natin nakontrol yun, baka ito tanggalin ng company. Pati induction cooker, huwag Kasi niyong may gagamitin. warranty. Baka sirain din. Ay ko yung coil na, electric stove. Hindi ka Electric stove po, pwede po. Pwede ang coil kasi Up to 2,000 watts. may filament kasi yan. Kasi nasa 1,000 lang po yung electric stove natin, 1 to, ganun. Kaya po dito. 1 to. Oo, mga 1 to. Yung nga po pang samgyupsal na yawa, subukan po ayos. Pwede po. Basta may filament, basta electronic na induction. Element. Induction. Rice cooker pwede naman po may galingan lang. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda dalawa muna. So, tapos, pag nasa rice cooker po ang nangyari ho, ang mangyayari ho, pwedeng mahilaw. Lalo na kung malaki po yung inyong rice cooker. Ang pinakasigurado po, kung gusto niyo pa rin gamitin sa rice cooker, ang the best, mag-initin mo lang ng tubig. Gamit ito, sa kitchen. Okay, basa mo muna yung bigas sa rice cooker. Lagay mo ito sa pinakasabaw ng bigas, ano, sa rice cooker. Pag kung bumulaki po yun, saka nyo po gamitin mo dito. Okay? Kumulo na siya. Kaya mas mabilis na po yun. Okay? So yun po ginagawa ko. Ayan. So, okay na po tayo dito. Take note po, ano, kasi pagka ito ay tumadami ng nagkakamali, baka po ito nagkakamali na. O lahat po tayo ay, baka ito na lang. Or pabalik tayo sa dati na ito wala. Kasi yung nalabas mo ay wala. Ngayon, sabi ng inventor natin, mas para katipid tayo pagka meron ganito. Kaya lang po, dapat careful tayo sa paggamit ko nito. Kasi malaking tulong ito sa atin. Okay? Kaya po, papaliwanag po natin ng maayos.
sa customer, sa end users. No? Kasi po, napakaganda ho nito. May warranty po ba tayo? Ah, Warranty. yes po, 6 months warranty. Replacement po yun. 5 years po yung lifespan. Ibig sabihin, after po ng warranty, meron po repair. Oh, parang cellphone, ano po, yung alam, hindi meron parts and service recharge. Okay, minimal naman po yun. Ang malaga, hindi po siya yung mga Chinese dito, tinatapon na sa gusto sa hindi po ganun. Okay? So, yun. Sir, sige po. Pwede niyo ba pagsabayin yung ilaw at saka yung hotel? Pwede po. Wala po siyang dadalhin po na load. Kaya po ito walang overload. Yung hotel, dyan yung isang sa... Ay, hindi po. Ah, hindi po. Pwede po. Pwede po. Sir, ito lang. Paano po kung kettle at saka kalisa? Samantalang may isang... One at a time lang. Huwag mo sasabayin bro. Huwag niyo po pagsabayin. Isa-isa. Sa mga i-play Ito dyan mag-extension. Ibig sabihin, hindi pwedeng Hindi po. Alam mo magsabi ng saksak yan out. Pwede po dalawa. Dalawang ganito. Hindi po pwede. Dalawa, hindi po pwede. Isa na. Isahan lang po ito. Kaya po isahan lang po ito. Magagamitan po ng extension. Kasi po, banayad na po ang kuryente ko dito. Eh di lalong... Okay po. So, yun lang po yung ano. ano nasa baba. yung uling. Diretso naman ang Yung wattage niya. para yung mga question, baka masagot na sa question. Ito po yung 50. Ito po yung 1.4. Ilan po ba dapat? 1.9. Oh, ilan na yun? Ate, 1.4, 1.450. 1.1 siya. No, 1.450. Pero ngayon, 116. Ah, 116 lang siya. Watts. Yung dalawa. Yes po. Kaya, more than 90% po. Kaya ito napakaganda ko nito. Oh, again, gamitin natin ang tama. Ayan. So, actually, ito naman po ay pwedeng centralized na din sa mga konsumidor po na nasa 3,000 pababa lang po yung kanilang bills. Pwede na po ito. Yes po. Yun, meron tayong electrician dito na ang bills po niya nasa 1.8. Pag ano pa rin, 1.2 na lang po yung kanyang... Bali ko na dumaan niya po sa... Yes po, nakasentralize na po siya sa ating mga sasakyan po. Ganyan lang po siya sa mga outlets na nasa. Okay? Yun, mag-uwasaw lang po siya. Okay? So, sige po, no? Medyo nabahata ako sa sa demo. So, ito po yung ating mga products. Ano po? So, meron pong tinatawag na power factor production. So, dahil po ito ay technical na, gusto ko na pong tawagin yung ating technical, ano po, head, ano po, consultant, no? So, yung tawagin ko, actually siya po yung dating sa Battelet, ano ho, siya po ay supervisor ng Battelet, ano po, alam mo po, 15 years, ano po, so, ito po talaga yung linya niya, no? Kagaya po ng mga electricians po na nandito, ano ho. So, tatawagin ko na po si Sir Charles Cueto. Ayan po. Welcome. Okay. Sinabi naman.